Hi guys! For today's ganap ay tara samahan nyo kami na mag-Seoul ni Little Upa. At dahil nga day off ko ay pupunta kami ni Little Upa sa Seoul. Kasi napakadaming mga tulips na sa Seoul Forest. So ayan, mabilis ang ating transition. Ayan, andito na kagad kami sa Cheongnyeongni Station. At bago kami magpunta ng Seoul Forest ay nagutom itong aking kasama. Alam mo na ito, kapag gutom walang energy. Kaya ayan, nag-order na lang kami dito sa isang naka-open na restaurant kasi yung iba ay mga naka-close pa. Kaya no choice. Ito na. At mukhang masarap naman itong na-order ni Little Upa, ang bibimbap, worth 9,801. Ayan, maghahati na lang kami kasi napakalaki ng serving nila. At after naman, mekos-mekos ni Little Upa, ayan, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Niligpit lang ni Little Upa yung tray na pinagkainan namin. At pagkatapos ay lumabas na kami kasi dediretso na kami dito sa subway. Ayan, mabilis lang ang ating transition at nakarating na agad kami dito sa Seoul Forest. Mabilis lang naman kasi ilang minuto lang naman. Kasi meron kang 3 ways na paraan para makapunta dito sa Seoul Forest. It's either na mag-taxi ka, mag-subway, or maglakad ka. Ayun ang iyong choice kasi nga malapit lang naman siya. Medyo natagalan lang kami ng konti sa paghintay doon sa subway kasi nga merong oras ng pag-alis. Bali kapag sa subway ay 35 minutes kasi dahil siguro dun sa pag-wait ng tamang oras. At kapag magta-taxi ka naman ay 6 minutes. Kapag maglalakad ka naman ay 1 hour and 13 minutes. Ayun yan sa Google, o diba? At mabilis ang ating transition. Eto, andito na kami sa loob ng Seoul Forest. Ay grabe, talaga namang na-speechless ako kasi talaga namang sobrang ganda at napakadaming iba-ibang klase ng mga tulips. Alam nyo ba na ang tulips ang isa sa pinaka-paborito kong mga bulaklak? At dahil na taon nga na Sunday ay asahan na marami talagang tao dito sa Seoul Forest kasi bukod sa free entrance na siya ay napakalawak pa at ang sarap mag-picnic dito kasi sobrang luwang talaga niya. At kanina nga habang naglalakad ako papunta dito sa may mga taniman ng tulips ay nakita kong sobrang daming mga nagpipiknik, naglalatag sila ng mga picnic mat. Nakaka-amaze talaga kasi kahit saan ka tumingin, kahit saan ka lumingon ay iba-iba talaga yung kulay ng mga tulips. Ay sana hindi na lang ito yung masira, yung maano siya, yung ma-dry, di ba? Kasi ilang weeks lang ata ang tinatagal ng ganito na fresh na tulips lalo na kapag mainit ang panahon, madali siyang maglaglagan yung mga bulaklak niya. Kaya ayan, eto lilibot-libot ulit ako papunta dito sa iba-ibang mga klase ng tulips kasi ayan, merong may dilaw, may pula. Andito na ata ang lahat ng variety at kulay ng tulips. Talaga namang nakaka-inlove. Ay yung mga tao ay talaga namang busy sa pag-take ng mga pictures at ng mga videos. Sobrang dami pang mga foreigners. Meron din ako mga nakasalubong na mga kababayans natin na nagte-take ng mga videos at pictures. Sayang at hindi ko nadala yung aking malaking camera or yung aking 360 na camera kasi andoon sa bag ni Little Upa. Ay si Little Upa ay hindi na sumama sa akin dito kasi umupo na siya doon sa may gilid kasi kapag masyadong mainit ay napapagod siya na maglakad. Kaya ayan, sabi ko doon na lang siya maghintay sa akin para ako ay makakuha ng mga magagandang pictures and videos. Ay napakasarap ditong mag-pictorial. Sayang nga lang kung meron akong kasama na magaling take ng videos at pictures ay ang sarap ditong Masarap sana kung may kasama kang videographer o photographer na kukuha sa iyo ng mga litrato at ng mga videos. At ang sarap sana ditong umaura kung meron kang kasama na ganun, di ba? Hoy, ikaw, baka ikaw ay available sa next destination ko. Charot! Ako lang naman ang kumukuha ng mga videos at pictures sa lahat ng mga pinopost ko. Minsan, si Little Upa yung mga kumukuha ng mga videos at pictures sa akin. If nag-enjoy ka watching this, ay nako, sign na ito para mag-career ka. Malay mo na andito ang hinahanap mo na upa. Upa yun! Charot! So ayan, mag-moment muna ako dito sa mga tulips. I-enjoy ko muna habang magaganda pa itong mga nakabukadkad na mga tulips. Much later. At dahil nga limited lang ang aming oras, ay eto, lumabas na kami sa Seoul Forest at meron naman kaming pupuntahan na next destination. At itong si Little Upa, ayan, konting lakad pa lang ay nagutom na naman. Gutom na naman daw siya. Kaya ayan, sabi niya, ay gusto daw niyang kumain dito sa parang mga karinderya dito sa Korea. Ayan, kumain siya ng tteokbokki, ng mandu, at ng mga kung ano-ano. At pagkatapos kumain, dumiretso na kami dito sa Dongmyo Flea Market. Ayan, napakarami dito mong mabibili ng mga souvenirs, bargains at mga kung ano-anong mga items na nakatinda dito. Masarap sanang mamili rito kung mahaba pa ang aming oras pero namili lang kami ng konti at bumalik na ulit kami dito sa Cheongnyeongni Station na kung saan ay sasakay ulit kami ng tren pabalik A few moments later. ng Yongol. At ito na naman si Little Upa, ang batang palaging gutom. Hay nako, umorder na naman siya dito sa favorite niya na Subway sandwich. Ayan, nagpa-customize siya ng kanyang sariling sandwich kasi favorite niya yon. Gutom na naman ang bata, kaunting lakad lang ay talaga namang magugutomin. 3 hours later. Dumaan saglit sa supermarket para bumili ng paborito ni Little Upa na strawberry. Kahit medyo mahal ay bumili pa rin ako ng isang pack lang at ng isang pack ng
tofu. At pagdating sa bahay ay eto, hinugasan ko na kasi nga kakain daw siya. Sakto naman na dumating ang aking in-order. Eto, pina-assemble ko na kay Little Upa kasi magaling siya mag-assemble kapag ganitong mga bagay. Bali, ito yung continuation ng in-upload ko na paraan ng pag-campaign ng mga Koreans dito sa South Korea. Ayan, marami pang dumating na mga nangangampanya. Ayan, yung mga tao ay mga ibinaba ng 3 post. Ewan kung saan galing yan. Tapos yan, ganyan ka-organize talaga at napaka simple lang ang kanilang paraan ng pangangampanya. Ayan, may mga naka-assign pa dyan ng mga pulis. Tapos yan, sa bawat gilid na ganyan ay may mga nakatayo na ganyan. Ganyan lang ang mga dala nila na mga parang mga placards na sasayaw-sayaw nila yan dyan mamaya. Kasi nga, dito sa Korea ay bawal yung mga malalaking tarpaulin sa pangangampanya. Bali, ang binibigay nila lang ay yung parang calling card na merong pangalan nila at numbers. At eto na, after 20 minutes ata or 30 minutes ay natapos na rin. So, ganyan lang kasimple at ito magliligpit na ako. Bali, today, April 5, ay pwede nang bumoto yung mga Koreans na mga busy sa trabaho, na may kanya-kanyang mga lakad kasi April 10 pa talaga ang election dito sa South Korea. So, ayan, bilang Korean citizens ay boboto din ako. Ay, syempre, kinakailangan natin bumoto para meron naman tayong pakinabang, o diba? Dahil bigla ako nag-crave sa Philippine breakfast ay eto, magluluto ako ngayon ng aking Pinoy almusal. Ayan, meron nga palang lakad si Little Upa. Meron siyang field trip sa Everland. Ay huy, umpisahan na natin ang pagluluto. At eto, hiniwa ko na ang isang talong. Ay naku, napakamahal ng talong. Sana all mahal. At ayan, pagkaalis ni Little Upa ay nagsalang na ako nitong kawali. Nilagyan ko ng, gamit ko nga pala ay olive oil. Ayan, nagprito ako ng talong, tinapa, pusit at itong dried bia. Ay nako, napakasarap nito. Sino na kami sa Philippine breakfast? Ayan, bilis lang ang ating transition at ito naluto ng aking Pinoy almusal. Ayan, tapos sasamahan natin ng kape. Natuto na rin akong magkape. Dahil nga nasa Everland si Little Upa ay eto, nag-send siya ng videos ng parade doon sa loob ng Everland. Nakalimutan daw niyang mag-take ng iba pang mga video. Fast forward, papunta na naman kami ng train station kasi nga day off ko. Kapag day off, syempre, PND dan ay merong date. Hindi pala ito fast forward, bali back forward pala ito. Pagdating namin dito sa station ay eto nga at meron pang nagsushoot ng K-drama, hindi ko sila kilala. Ayan, ang daming artista dito na nagsushoot ng K-drama daw ito. So ayan, mabilis lang ang ating transition at nakarating na kami ulit dito sa Seoul. Bali, sasakay kami ng subway line 5. Pag nasa Seoul kami ay si Little Upa talaga ang aking tour guide. Ayan, magsasubway daw kami line 5. Sumunod na lang daw ako sa kanya. After 29 minutes sa subway ay finally nakarating na kami dito sa Uedo Cherry Blossom Festival. Ayan, grabe, napakaganda. Sobrang daming puno ng mga cherry blossoms. At sa subway pa lang, kanina ay sobrang dami na ng tao. Siksikan talaga dun sa pataas sa escalator. Grabe nga, para siyang train to Busan sa dami ng tao. Ayan, eto dito pa lang ito sa entrance, dito sa inexita namin, pagpasok namin, ito na bali yung bubungad sa'yo na hilera ng mga puno ng mga cherry blossoms. Ayan, yung mga tao dahil nga Sunday, ay asahan na talaga namang maraming tao kapag ganito na Sunday. At dahil ito ay walang bayad, free entrance, kaya ayan, free ka dyan na mag-take ng mga videos at mga pictures sa mga ilalim ng puno na yan. Napakaganda talaga. Kung araw kasi ang last day na ng festival dito sa Uedo Cherry Blossom Festival, kaya ayan, napakadaming tao at sobrang tingkad ng sikat ng araw, kaya naman biglang nag-bloom na itong mga cherry blossoms kasi pag nainitan talaga siya ay talaga namang bumubukad siya ng napakaganda. Hindi rin naman kami nagtagal dito at umalis na rin kami at nagdiretso na nga kami dito sa Haewadong kasi nga sisimba kami at nadaanan namin itong coin shot na may pa-event sila dito. Kaya ayan, bumunot si Little Upa at ang nabunot nga niya ay alarm clock. Nagbigay sila ng mga freebies at dahil nga nandito tayo sa Haewadong ay asahan na napakaraming mga tinda ng mga Philippine products dito ay para ka talagang nasa Pilipinas. Kapag meron akong namimiss na pagkain ay pumupunta talaga kami dito ni Little Upa. At nagdiretso na kami dito sa aking paboritong kainan dito kay ate. Dahil nga sa halo-halo ay namiss ko. Kaya ayan, umorder na rin ako ng isang halo-halo at nag-lunch na rin kami dito. And after namin kumain, ay nagtirik na ng kandila si Upa dito sa may simbahan. Hindi na namin pala naabutan ng misa kasi na-late kami ng dating. Sayang nga lang at hindi namin naabutan ng misa kasi nga late kami na dumating. Kasi nga dumaan pa kami para mag-lunch.
Hey guys, ngayon ko pala ito i-unbox ang pinadala ay napanalunan ko kasi bilang VIP customer nila ay nagpadala sila ng premyo sa akin. Kaya ayan, i-open na natin. What's this? Jacket from Coinshop. Jacket na may kasamang sombrero. Thank you, Coinshop. Salamat po. At ang kanilang cute ng bata nila. At ito naman yung pagdaan namin sa Hewa doon, meron silang pa-event. Dumaan kami doon sa booth nila and bumunot si Little Upa doon. Ito, binigyan nila kami ng ayan, alarm clock. And isa, another bottle ng Coinshot. Anyway, thank you so much, Coinshot. Ito, naupo pa lang po na i-open ang inyong ipinadala sa akin bilang VIP customer. Thank you so much, Coinshot.